paano ba tumatakbo yung buhay ng isang successful and super happy na tao, not just trader. So, ready ka na? Let's go! So, meron akong didiscuss na 9 points. Dito muna tayo sa number 1. For me, no to full-time trading. Para sa akin kasi Forex is just another source of income and hindi mo talaga siya magagawa na yun lang. Kasi if ever yun lang talaga yung gawin mo, sobrang dami pa ng oras mo sa isang araw. Kasi nga, halos 30 minutes lang naman talaga yung kailangan. Tinry ko dati maging full-time trader. Ito nangyari. Nag-overtrade ako. Naghanap ako ng mga trades and may mga pinilit ako ng mga setups na hindi naman talaga dapat pasukin. Sobrang na-bore talaga ako. Remember sa Forex trading, sobrang unstable niyan. Minsan, 20% kita mo, 30% or more. Minsan, 0. Minsan, negative 10% or more pa. So, hindi talaga wise umasa sa trading lang. Siguro if nagbabala ka maging full-time trader, wala namang problema yon. Pero I suggest magkaroon ka ng side job or side income or side business or anything na pwede mong gawin outside of your trading hours. And number 2, ito, favorite ko to. Akala ko hindi importante to, pero sobrang grabe. Regular exercise. So, sino sa inyo sinasabi na, ay, di ka naman kailangan mag-exercise eh. Basta mag-work hard lang ako, okay na. Sino? O, di ba? Pero alam mo ba, yung sobrang magandang quality of life nagsisimulain sa magandang quality ng health mo and yung physical well-being mo. And mangyayari yan kung regularly nag-exercise ka. Siguro, simula ka lang kahit 2 times a week or 3 times a week. Di naman kailangan araw-araw. Or kung gusto mo araw-araw, pwede naman din kahit 15 minutes a day lang, mga ganun. So, ano bang ginagawa ng exercise sa quality of life natin? So, number 1, according to sa binabasa ko, so mas maganda rin overall function and overall brain health mo. And based rin sa experience ko, mas maganda rin yung mood mo for the day. And mas napupunta ka dun sa creative genius zone mo. Speaking of creative genius zone, number 3 is be always in the zone. Di ko alam kung napanood niyo yung movie na Soul, S-O-U-L, starring Jamie Foxx. Yung cartoons yan. Di ba? Parang pag nagpapiano siya, nasa zone talaga siya. Tapos nawawala talaga siya sa earth. Ganun. Ganun na ganun yung itsura ng mga genius talaga. Pag nasa zone sila, wala sila ibang nakikita. So, paano mangyayari yun? Kailangan, huwag kang mapuyat. Okay? Huwag kang mapupuyat. Anyways, lumabas na pala yung baby ko. Ayan. And talagang puyat na puyat talaga ako. Halos 4 hours lang yung tulog. And doon ko na-realize talaga na sobrang importante talaga ng tulog sa pag-work and sa pag-trade. So, hanggat maaari, huwag ka magpupuyat. Huwag ka mag-night out lagi. Huwag ka masyadong ma-stuck sa Netflix or sa kung ano mo pinapanood mo, mga teledrama, K-serye. So, kung pinapanood mo to ng madaling araw, matulog ka na agad. Make sure to have the best quality of sleep para you'll have the best quality ng function ng brain mo. And then kapag nangyari yun, you'll have the best quality of life. Number 4, no to scalping. I'm sure marami kumikita sa scalping and maraming may gusto ng scalping kasi mabilis ang kita, masarap yung challenge, grabe yung intensity. Pero as a 30-minute trader, dinidiscourage ko siya. Kasi grabe talaga yung pressure. Dati nung nagsa-scalping ako, grabe, hindi ko maiwanan yung cellphone ko. Walang pwedeng kumausap sa akin, nakatutok lang ako sa phone buong araw. Kasi kahit nasabihin mo na, ay, magsa-scalping lang ako for 30 minutes or 1 hour, parang hindi mo rin kasi talaga siya maiwanan. Okay, lalo na kapag nanalo ko, lalo na pag natalo ka, so mag-revenge, sobrang hirap talaga. Well, ito lahat to based sa experience ko. So, kung sa tingin mo, okay ka naman sa scalping, pwede mo na i-comment yung experience mo dyan. Commercial break, ito pala yung mga verified na account natin sa social media. Kapag walang blue check, ibig sabihin hindi ako yun. Except sa TikTok, wala pa akong blue check. Number 5, para magkaroon ka ng best quality life mo is to have quality relationships, quality friends, quality kasama. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who they are. Joke lang. Pero gets nyo naman, diba? Kung sino yung mga kasama mo, most likely, kapareho mo talaga sila. Kung yung mga kasama mo is okay na sila sa buhay nila, comfortable na sila, ayaw na nila mag-grow, magiging ganun ka rin. Pero yung kasama mo talagang addict mag-grow, gusto talaga mag-develop ng sarili nila, gusto talaga ma-develop yung buhay nila, gusto nilang yumaman, gusto nilang payamanin yung family nila, magiging ganun ka din. And make sure wala kang tinotolerate sa buhay mo. Kasi pag meron kang tinotolerate, sobrang hirap talaga mag-grow. Sobrang hirap talaga mag-go beyond sa buhay mo. So for example, meron kang relationship na sobrang toxic, na gusto niya lagi kanyang kasama, gusto niya lagi kayo nagde-date, tapos lagi siya nagtatampo.
So kapag may mga ganun ka kasama, gugulat ka na magiging ganun yung lifestyle mo and yung magiging norm mo is naipag-date ka lang, nalalambing ka lang, nagiging patient ka lang sa kanya. Okay, pero isipin mo na lang, sobrang dahil mo pwede maging partner na hindi ka hahatakin po ba, kundi ipupush ka pa pataas. Hindi lang to sa love life pwede rin sa family or relatives, and pwede rin naman sa friends. Pag meron kang mga friends or family na laging negative yung turing sa'yo, para sa akin, kailangan mo talaga silang cut. Huwag mong itolerate yung ganong klaseng treatment sa'yo. Number 6 is personal development. You have to always develop yourself as a person. So, ano yung sabihin ng personal development coach? Kasama dyan yung emotional quotient mo. Kasama dyan yung how you think. Kasama dyan yung paano ka maging creative. And lastly is yung knowing yourself. Sobrang laking part ng personal development, yung sobrang kilala mo yung sarili mo. Ano ba yung mga strengths mo? Ano ba yung weaknesses mo? Ano ba yung ayaw mo? Ano ba yung gusto mo? Kasi ang pinakasagot talaga to success is being aligned with yourself. Aligned sa brain, sa heart, dito, and dito. Pag naging sobrang aligned ka, that's the time that you will become successful. Isipin mo lang ganito. Meron kang work. Sobrang ayaw mo mag-work. Sobrang ayaw mo yung work na yun. Ayaw mo yung mga tao doon. Pero kailangan mo yung pera. Sa tingin mo, magiging successful ka ba sa ganong klaseng environment or sa ganong klaseng situation? Feeling ko hindi. Okay? 99% sure ako hindi talaga. Or 100% pa nga. Or meron kang gusto. Okay? Meron kang gusto gawin. Sobrang gusto mo to, passionate ka. Pero meron ka isang ginagawa ngayon na magaling ka naman. Pero hindi mo siya masyadong gusto. So, ano mangyari doon? Hindi ka pa rin aligned. Okay? Hindi masaya yung buhay mo. Hindi aligned. So, kung gusto mo talaga maging aligned, ano dapat? Masaya ka sa work mo. Masaya ka dun sa kasama mo sa mga work. Masaya ka dun sa ginagawa mo. Masaya ka sa company mo. Masaya ka sa routine mo and everything. Pag yan lahat nag-align, madali nang mag-grow sa career mo or madali nang mag-grow financially or personally. So, lagi mo lang assess yung sarili mo. Okay, align ba ako? Masaya ba ako sa ginagawa ko? And if hindi, make sure na i-weigh mo yung mga pros and cons. Or better yet, i-try mo kung ano talagang gusto mong gawin. Kasi yung ginagawa ng iba, andito sila sa situation nila na kailangan ko itong gawin kasi dito ako kumikita, diba? Dito ako makain or what. Pero gusto ko talaga itong gawin pero kasi hindi ko pa kaya. Okay, so suggest ko lang talaga na gawin mo lang talaga yung gusto mong gawin para wala talagang what if. Isipin mo na lang kung nagsistay ka dito sa ayaw mo namang gawin, ilang taon na, nalilipas. Okay, 5 years na, nagko-complain ka pa rin. Para sa akin, gawin mo lang talaga yung gusto mong gawin para walang what ifs. At least na-try mo, di ba? Walang what ifs. Kung mag-fail ka man, okay lang. Masaya ka pa rin, I'm sure. Tanggalin lang natin yung mga what ifs sa buhay natin. So, number 7. Okay, so kapag sobrang kilala mo na yung sarili mo, diba? Align na. So, dun ka gagawa ng sarili mong vision. Okay, vision tayo. Ano ba yung vision mo? Short term, sabihin, this year? Ano ba yung medium term, 3 years to 5 years? And yung long term, 10 years? So, unahin mo dyan is yung long term vision mo. Ano ba talaga yung pinakagusto mo? Okay, ano ba yung gusto mong ginagawa? Kunyari, ganito Kunyari, manalo ka sa loto. Manalo ka sa loto ng, let's say, 500 million. Diba? Siyempre, usually, gagawin ng iba, hindi na magkatrabaho or anything. Ayaw na nila. Diba? Gagastusin na lang nila yung pera o invest na lang nila. Pero ang tanong ko sa'yo, kung nanalo ka sa loto, okay, ano pa rin yung gugustuhin mong gawin? Okay, kahit nanalo ka na sa loto. Yun yung gagawin mong 10-year na vision mo. So, okay, so gusto mo bang tumutulong sa kapwa traders mo? Katulad ng ginagawa ko, yun kasi talaga yung pinaka-vision ko. Sobrang dami maging successful na forex traders, not just in the Philippines, pero all over the world through the 30-minute trader. So, for example, may friend ako, ang long-term vision niya is talagang mag-business na lang and puro investment na lang. Okay, tapos yung business na gusto niya is titingin-tingin na lang siya, hindi na siya yung hands-on. And then, ang 5 years vision niya is magkaroon ng mga ganitong klaseng clients and ganitong karaming clients. And yung short-term vision niya is magkaroon muna ng mga ganitong amount ng small clients. So, lahat yan isulat mo. And then, lahat yan, i-visualize mo. I-visualize mo yung vision mo. And then, kapag visualize mo kasi siya lagi, mas mag-a-align ka sa visions mo. And mas mapapabilis yung pagpunta mo doon sa mga goals mo. And number 8 is, very simple lang, continuous learning sa craft mo. If you're a trader, i-master mo yung malupit mong strategy or kung gusto mo, i-test mo yung mga iba't ibang klase ng strategy while you are doing your own strategy. Or ngayon, nakikita mo, sumisikat na yung mga prop firms. Ngayon, magta-try ka kasi gusto mo i-test yung sarili mo. Tapos yun, gusto mong sobrang maging world-class, mag-enroll ka sa mga mentorship na mga malulupit talaga ng mga mentors. So remember, once you stop learning, you stop earning. Okay? So always grow yourself and be continuously the best in your craft.
And number 9, pag nagawa mo yung lahat, for sure you will have number 9, which is financial stability. When you have financial stability, sobrang mababawasan yung mga stress mo sa buhay. Hindi mo na masyadong isipin yung mga bills, yung mga kailangan gastusin and everything. Kasi nga, financially stable ka na. And therefore, mas aangat talaga yung quality of life mo. Mas magiging stable ka emotionally. And mas may time ka sa mga loved ones mo, sa family mo, mas may time ka mag-travel, mas may time ka makipag-bonding sa kanila, and at the same time, mas may time ka rin sa sarili mo. To exercise, do what you love, gawin yung mga passion mo like sports or anything. So, alin dyan sa 9 yung favorite mo? Comment mo naman. O nga pala, may bago tayong channel na purely about forex trading lang, which is a 30-minute trader. Subscribe kayo dyan and kita-kits tayo dyan sa channel na yan.